Magandang araw mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics 2, Quarter 4, Week 1. Alam kong nakahanda ka na, simulan na natin. Kasanayan, tells and writes time in minutes including AM and PM. Using analog and digital clocks. Visualizes, represents, and solves problems involving time. Minutes including AM and PM, and elapsed time in days. Para sa unang pagsubok. Sa nakaraang aralin ay natutunan mo ang pattern. Isulat sapat lang ang susunod. Para sa ating unang aralin, pagsasabi at pagsusulat ng oras gamit ang analog at digital clock. Ating basahin ang kwento. Ito ay si Junel. Masipag at matyaga siyang nag-aaral. Maaga siyang natutulog sa gabi upang maaga rin siyang magising sa umaga dahil ayaw niyang mahuli sa klase. Mayroon siyang sariling analog clock sa kanyang kwarto. Sagutin ang mga tanong. Number 1. Sino ang bata sa kwento? Tama, ang bata sa kwento ay si Junel. Number 2. Ano-ano ang mga katangian niya bilang mag-aaral? Mahusay, siya ay masipag at matyaga. Bakit gusto niyang matulog ng maaga sa gabi? Tama, para magising siya ng maaga. Anong bagay ang nagsasabi sa kanya ng oras? Magaling, ang kanyang sariling analog clock. Anong oras siya nagigising? Tama, maaga siyang nagigising. May dalawang uri ng orasan. Ito ay analog clock at digital clock. Ano ba ang analog clock? Ang analog clock ay isang orasan na may mga numerong 1 hanggang 12 o katumbas na Roman numeral sa gilid ng mukha nito at tatlong magkakaibang gumagalaw na mga kamay upang ipakita ang mga segundo, minuto at oras. Ano naman ang digital clock? Ang digital na orasan ay isang uri ng orasan na nagpapakita ng oras ng digital kumpara sa isang analog na orasan. Ang mga digital na orasan ay madalas na nauugnay sa mga electronic drive. Ang orasan ay ginagamit upang malaman natin ang oras. May dalawang kamay ang orasan. Tinatawag natin itong long hand at short hand. Long hand o minute hand. Ang minute hand ay nagsasabi kung ilang minuto pagkatapos ng oras. Mula sa isang number patungo sa isa pang number
ay 5 minuto. Nagbibilang tayo ng by 5 sa buong orasan mula 5 hanggang 60. Ang isang oras ay may katumbas na 60 minutes. Shorthand o hour hand. Ang hour hand ay nagsasabi ng oras. Sa pagbabasa natin ng oras, laging inuunan nating basahin ang shorthand o hour hand at susundan ito ng long hand o minute hand. Kung ang orasan ay nagsasabi ng 7:30, ang maikling kamay ay nakaturo sa 7 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 6. Ang isang digital na orasan ay isang alternatibo sa isang tradisyonal na analog na orasan. Ang ganitong uri ng orasan ay nagpapakita ng mga numero upang ipakita ang oras sa isang digital na format. Ang kaliwang bahagi ay ang oras. Ang kanang bahagi naman ay minuto. Ang nasa gitna ay tutuldok na siya naghihiwalay sa oras at minuto. Ang ibig sabihin ng AM ay madaling araw hanggang umaga at ang PM ay hapon hanggang gabi. Ang digital clock ay maaaring pumatak ng hanggang 24 na oras. Tingnan. Sa oras, ang ibig sabihin ng AM ay ante-meridiem o before midday. PM naman ay post-meridiem or after midday. Ang AM ay mula ika-12:01 ng madaling araw hanggang ika-11:59 ng umaga. Ang PM naman ay mula ika-12:01 ng hapon hanggang ika-11:59 ng gabi. Pag-aralan ang analog clock. Pag-aralan naman ang digital clock. Masdan ang nakalarawan, sagutin ang mga tanong. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang aralin, paglutas ng suliranin na may kinalaman sa oras. Kasama na ang pagitang oras. Pansinin ang nakalarawan. Gaano katagal nagsanay ng soccer si Imelda? Ngayon ay gagamit tayo ng
Sagutin ang tanong sa bawat sitwasyong nakasulat sa kahon. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Narito ang mga dapat tandaan. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Basahin at isulat kung tama o mali ang nakasulat na oras na makikita sa digital at analog clock. Basahin at sagutin ang tanong sa bawat bilang. Isulat sapat lang ang tamang sagot.
Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Alam kong marami kang natutuhan. Hanggang sa muli. Paalam!